Hello mga ka-legit Dover Cats! Another updates tayo no kung saan si Boss Toyo ay may malaking revelasyon patungkol sa issue ni Francis Magalona. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cats natin, no? Laging nag-aabang at nakantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood. And shoutout natin lahat, especially Mr. Malyari Mascareñas. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. And now let's talk about TBJ first, kung saan ito pong TBJ ay maglulunsad ng isa sa pinakabagong segment nila dito po sa nasabing noontime show, ang therapy, no? Yung therapy po is isasama nila bagong segment kasi nga naman 'di ba parang apat na segment lang yung apat na segment na pinag-iikot-ikutan nila dito po sa AAT. At medyo kailangan na rin po nila ng magkaroon ng panibagong segment. At ito nga yung naisip nilang segment na therapy, no? At kanina nga nagkaroon na rin po ng isa sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari nga sa Gimme 5 dahil medyo nagalit po or medyo nahuli lang naman itong si Master Henyo Joey De Leon ng isa sa mga viewers dito sa Gimme 5 na ginawa yung pinagbabawal kasi nga di ba bawal mag-google pag nadaharap na po ng kasagutan dun po sa pinaka-final word or missing word dun po sa pinapahanap sa Gimme 5. So dahil po dito hindi nakapagpigil, no? Ito po si Master Henyo at sinita niya ito. Ito nga yung games, no? What is therapy? Therapy gano sa pananakit sa bulsa? Therapy gamot sa nananakit na bulsa, sagot sa pataas na bayarin. Talagang very catchy, no? Yung kanila pong bagong segment, talagang therapy, kailangan ng lahat ng kao ng therapy. At alam ko pong isa ka rin sa mga nangangailangan nito. Abangan natin to kasi kakaiba to eh. And we do not know what's this, ano. And of course, ngayong araw nga nag-post po ang TBJ, nag-update po sila sa kanilang Facebook kung saan nakarating na po si Mayor Jose Manalo and ito pong Dover Goods niya. Nakita natin sa photos parang si Mr. Wally Bayola and si Tito Seno, nasa Bacolod po sila. Ngayong araw, bukas hanggang Sabado po sila sa Bacolod dahil mamimigay sila ng papremyo doon po sa mga legit Dover Cats po na naroroon. So, abangan natin nga na masayang pagsugod nila sa Bacolod kasi may Mascara Festival po yun ngayon. At of course, sabi nga ni Mayor, habang sila ay nandoon, habang wala pang ginagawa, naglibang muna sila at manood. Di pa natin alam kung lahat ba silang mga legit Dover Cats ang nasa Bacolod or itong tatlo lang po, si Tito Sen, si Wally, tsaka si Seno. At ngayon pag-usapan natin to kasi meron po kasing inilabas na interview si Boss Toyo patungkol po dito sa issue ni Francis M. Kung saan meron po siyang dinibulge na nakatotohanan patungkol sa issue ito. Panoorin natin. I upload ko siya ng Monday. Yeah. Nag-decide ako na hindi kasi papalam ko muna kay Ma'am Pia. So I did text Ma'am Pia nung Monday. Alam ko naman yun eh. Hindi naman ako mag-gaslight na hindi ko alam na may masasaktan. Right? So, pero kasi kahit hindi siya sa akin lumabas, lalabas siya eh. True. Talagang kumbaga, nangyayari talaga yan eh. Sabi nga ni Abigail, I think it was really yung intention niya na lumabas din to when she said na gusto ko lang paalam sa mga tao na we exist. Yeah. Di ba? Alam niya na this is the time. Sinabi niya yun eh. So, tama, Pap. Yun, I didn't bother to call kasi nga nahiyarin talaga ako. Kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin kasi alam ko syempre, alam ko yung pakiramdam kahit, di ba? So, ayun. Pero nangyari na at nailabas na sa publiko. And I didn't know if I need to say sorry to anyone or to anyone. Pero pwede ako mag-apologize if may nasaktan or what. So, alam niyo naman ako, hindi naman tayo
masamang tao. So, all business for me. And still, business pa din. Lahat naman ng ginagawa ko sa buhay is for the business. Paano kumita. Siyempre. So, ano pala pag ganyan na Boss Toyo? How do you make sure na yung mga taong lumalapit talaga sa iyo ay mga legit ang kanilang kwento? instinct na lang eh. Tsaka naniniwala naman ako lalo na pag may mga like ganyan story. Siguro naman wala naman pupunta sa akin to make some story na mapapublic sa social media tapos lahat siya lies. So di ba? So ang hirap nun, di ba? So sila din yung mapuputukan doon. So doon ako naniniwala. At dito rin sa content na to, Boss Toyo ay isa sa mga pinag-uusapan ngayon is currently under the spotlight after he was interviewed by Junius Babaw and Christine Bersola. On their show, Junius and Tintin Boss Toyo revealed he contacted Pia Magalona about the interview. And according to Boss Toyo, he reached out to Pia that Abigail Rait and Gail Francesca visited the shop. During the interview, Boss Toyo even said, alam ko rin yung mafe-feel ni Ma'am Pia about it. So ganito po yung ilan sa mga sinabi nga ni ni Boss Toyo patungkol sa issue. Sabi niya, on their show, Junius and Tintin Boss Toyo revealed na tinawagan nga daw di umano nitong si Boss Toyo, si Miss Pia, patungkol po dito sa issue na to. In this video, Christine asked, kilala mo rin si Miss Pia dahil siya rin yung nagbenta sa'yo ng isang damit, kaya nakompleto mo, diba? Na-reach out na ba siya sa'yo? Nag-reach out na ba siya sa'yo? And according to Boss Toyo, Pia has not responded to any of his text messages, but he informed her anyway about the video. Sabi niya, hindi po eh. Ayun nga po, tulad ng sinabi ko kanina, I did text her to inform her na nagpunta si Abigail and the kid. And I informed her also through text na naka-schedule siya ng 8 a.m. to be uploaded. So I didn't get a response. So sabi ko, baka I don't know kasi alam ko rin yung mafe-feel ni Ma'am Pia about it. Alam ko naman yun eh. Hindi naman ako magagaslight na hindi ko alam na may masasaktan. Pero kahit hindi siya sa akin lumabas, lalabas siya eh. Sabi ni Miss Boss Toyo patungkol dito. So, nangangahulugan lang dito na tinawagan niya si Miss Pia patungkol po dito sa issue na ito. Kaso nga lang, parang hanggang ngayon hindi pa rin po sumasagot si Miss Pia. Parang pinapatunayan lang ni Boss Toyo na whether they like it or not, pumayag man siya at hindi, i-upload niya pa rin yung video. So, hindi ako naniniwala sa sinasabi niya na parang alam niya yung mafe-feel ni Miss Pia, diba? So, kaya po ito yung nangyari. So, talagang, kumbaga parang hanggang sa ngayon, no comment pa rin si Miss Pia Magalona patungkol sa issue kasi they didn't even bother Boss Toyo to call para po bigyan siya ng permiso. Kung masyadong masalimuot ang isyong ito. Kaya naman ngayon, bago tayo magtapos, ay magre-react muna tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol sa issue na ito na ito nga, meron nga daw pambabastos na naganap dito po sa Pasig, ano? Talagang, ano na to eh, medyo kumalat na tong issue na ito eh. And narito naman ang inyong reaction. Unahin natin ang reaction mula kay Angelo Acosta. Bungi na si Yorme, kaya totoo yun o hindi na binastos kayo? Di kasalanan ng gobyerno yun. Mga tawang sisihin nyo. Dating government official ka, di mo alam. True legend, 'di ba? Parang hello. Kasi nga 'di ba parang lumalabasan wala silang coordination sa government ng Pasig. Sabi ni Norberto Aragin, lagi naman sila sugod lang ng sugod kung saan lang mapadpad sila tapos maninisi sila. Kasalanan nila 'yan. Your pale sa Zort, bastos din naman sila eh. Si Bubut Villar sobrang bastos. Ayun, so ito naman po ang 'di ba totoo naman parang kasi bago ka pumunta sa isang barangay, you need to talk to the government of that particular place, right? Sabi ni Martin Cuenca, Happy Wednesday legit Dover Cats and TBJ Defenders. Long live 1979 original TBJ E80 Itbulaga 14344 TBJ. And Norberto, lagi naman tapos na pa yan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. Salamat po sa inyong panonood. God bless everyone.